Our scripture reading for today is taken from the book of Matthew, chapter 2, verses 1 to 12. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, Where is he who has been born King of the Jews? For we saw his star when it rose, and have come to worship him. When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. And assembling all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born. They told him, In Bethlehem of Judea, for so it is written by the prophet. And you, O Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah. For from you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. Then Herod summoned the wise men secretly and ascertained from them what time the star had appeared. And he sent them to Bethlehem, saying, Go and search diligently for the child. And when you have found him, bring me word that I too may come and worship him. After listening to the king, they went on their way. And behold, the star that they have been seen, when it rose, went before them until it came to rest over the place where the child was. When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. And going into the house, they saw the child with Mary his mother, and they fell down and worshipped him. Then opening their treasures, they offered him gifts, golds, and frankincense and myrrh. And being warned in a dream not to return to Herod, they departed to their own country by another way. May the Lord add conviction upon hearing of His word. Please be seated. Nakalipas ang Pasko. Parang bakit nativity ata ang usapan? Ano kaya ang kwento sa likod nito patungkol sa wise man at sa sabsaban? Ang tanong, three kings na po talaga. Na yung mga three kings na yon ay napunta sila sa sabsaban. Madalas kung minsan, di ba, pag nag-decorate tayo, nung nakalipas ang Pasko, tingnan natin, bibigyan po ba yung ginawa natin or hindi, di ba? Base natin sa ating tradisyon, meron tayong ginagawang, di ba, activity na kung saan may mga hayop, kung minsan ang nailalagay kubo, di ba, na nandun yung pinanganak na si Jesus Christ sa sabsaban. Pero, ayon sa kwento, yun ba talaga ang tunay? O dahil yung bahay kubo ay ayon dun sa ating nakagisnan sa bansang Pilipinas. Dahil bahay kubo nga, yung ginagamit natin bilang bahay. Sa ibang nasyon kaya, bahay kubo rin po ba kaya? Or sementado, na meron lang palapag na kung saan, merong mga pinaglalagakan ng mga hayop para dun sila nakatira. So isipin po natin, tama ba kaya yung ginagawa natin, gagawa tayo ng activity na kung saan merong mga hayop, may mga tatlong mga hari, tatlong regalo, at sa bahay ng bahay kubo. Sa tingin nyo nga po ba kaya? Tama po ba kaya? Pero, sa katunayan, sa Luke 2, definitely po sabi niya, she gave birth to her firstborn son, and wrapped him in swaddling cloth, and laid him in a manger. Definitely may manger. At doon din, ipinanganak ang ating Panginoon. Pero ang tanong, nung nag-alay ba, yung mga tatlong hari ay doon sa manger? Tatlong hari nga po ba talaga? Ngayon, nakaraang araw, ang mundo ay nagdiriwang ng three kings. Ano kaya yung three kings? Alam niyo kaya yon? Noong tradisyon natin, every January 6 po, nagse-celebrate ang iba to celebrate the epiphany of kung yung manifestation daw na kung saan bakit naipanganak ng ating Panginoon ay hindi lang po kaligtasan for the Jews, kundi for the Gentiles. At yun ang
palaging ginagawa ng bawat karamihan ng nilikha ng ating Panginoon. Because of that three kings, isineselebrate yung araw na yan ng January 6. Ang tanong, biblical mo po ba talaga? Kaya, ang pamagat na ating pag-usapan, the Magi in the manger. Conflicting, may mystery. Tignan natin ang kwento sa likod nito. Ika nga, ano raw yung January 6? At dito makita natin yung tatlong hari, di ba? At yan yung kasanayan sa bansa natin. Kasi akalaan mo, may nyug, may kubo. May nyug po ba kayo sa Middle East? Sa kalagitnaan ng disyerto. Sa tingin nyo, may kubo nga po pa talaga sa disyerto. Or tent, ang makikita natin. Mga cave. Pero kubo. Meron kaya? Sa Greek word na kung saan, ano raw ito nung January 6 na sineselebrate ng mga ibang tao is about of the Epiphany. Ang sabi na, based on the 4th century daw in Western Church separated Christmas sa December 25 as a January 6 to focus the Magi visit, making Jesus daw manifest to the world. Ang tanong, ito po ba ay biblical? Kasi ito po yung ginawa nila last January 6. Eh ano ngayon? January 9? Tatlong araw na makalipas. At tignan natin, tama mo po ba yung ginawa or ginagawa ng ilan? Or baka kasama pa rin tayo sa mga nangyari nung nakaraang 6 ng January na nagdiriwang tayo, di ba? Now, sabi ito, after Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, sabi niya, makikita natin yan, wise men from the east came to Jerusalem, saying, where is he who has been born King of the Jews? For we saw his star when it rose and have come to worship him. Alam niyo po ba yung translation ng behold sa Greek? Yung talaga, ang amazed, parang, wow, ang dami nila, parang gano'n yung, sabi nga, the sense of bewilderment, sabi niya, na-shock, kasi ang daming pumunta, behold, sabi. Di ba pag gano'n, parang ikaw yung excited, parang, oh, ang dami nila, parang wow, di ba, gano'n? Behold, sabi. Astonished, sabi nga. Maraming wise men, sabi. From the east. Di ba? Yung wise men of the east, nakita natin, pag titignan daw nila natin, yung translation is a Magi. It's not a king. At dito masasabi na yung mga wise men daw came from ancient Median Persia, sa Assyria, Babylon, or Arabia. So walang specific kung sa Persian ba, sa Assyria ba, o sa Arabian. Pero ang nakita nila, ang dami nila. Di ba? Hindi lang tatlo. So pag makikita natin yan, di ba? Yung Roman Empire and the Persian Empire. So tignan natin, parang ang layo ata, agwat ng Persian Empire to the Roman Empire. So sabi nila, kung ang Persian daw ay definitely sa ating pong panahon ngayon is Iran. The name Persia is still used in historical context, sabi niya. And for related terms like the Persian Gulf, Persian carpets, sila po yung most of the time daw na nagtitiwala dun sa Zoroastrian belief na kung saan the respect of element like fire, water, and air. And at the same time, kasama rin po yung star. Di ba? Kasi itong mga tao na to ay they are wise men, the group of secret priests, astrologers, with special knowledge. At ito po ay strongly influenced by Daniel, which was prophesied in Babylon in Median Empire. Kilala po ba natin si Daniel? Amen. Di ba? Siya yung natatanging
isa lamang na nakapagbigay ng magandang interpretation dun sa dream ng hari. At siya lang yung tatangi. May Diyos na tunay na kung saan siya lang yung talagang nabuhay. Kasi nga, nag-ask ng hari ng maglabas kayo ng mga magagaling na magician, wise man. At nakita natin, lahat yun ay nag-fail. Kundi si Daniel lamang. At sabi pa nila, doon sa commentaries at nabasa ko rin, si Daniel daw ang hari ng mga Magi. Kasi siya lang yung naiwan na the best that time in his time. So, nung titignan natin, na-influensyahan yung mga tao na pumunta sa Bethlehem to meet doon sa prophecy. At because of that Daniel, na siya po ang nag-influence doon sa Magi. Kasi sino man yung mga Magi na ito, wala silang kinalaman. Kung hindi sila nagkaroon ng connection kay Daniel na kung saan mayroong prophecy na mayroong may panganak na sanggol sa sabsaban. Amen po ba? Sabi na sa Assyrian, ang sa Assyrian daw naman, sa modern time natin, is Iraq. Sabi dito, ay compromise of distinct ethno-religious group in Iraq, sabi niya. Although officials Iraqi statistics consider them to be Arabs. So, makikita rin natin daw yung descendant of ancient Mesopotamian people. Ayan. So, these Magi, or Magis, sabi nga, these were powerful men, influential, political at that time, and they're also considered as kingmakers. So, definitely, hindi na siya tatlo, di ba? Marami sila. At hindi sila hari, kasi sila yung gumagawa ng hari. Sabi niya, they were an elite, powerful, wealthy group of high-ranking priests who were devoted to interpreting dreams, who gained an international reputation for being expert of studying the constellations, which was regarded as a science at that time. So sila po yung tutigin natin sa panahon natin yun. Wala silang kapantay, nakapangyarihan, kakanyahan, at the same time, yung authority na meron sila. Kasi kung sila pa yung nagsama-sama at nagpanginggan ng hari, wala pong masasabi, wala rin complain yung hari in the particular time. At kung sila rin po raw, kasi wala tayo doon time, nabasa lang natin. Pag sila raw po ay nagtakda ng hari, definitely, yung hari na yon ay talagang upo sa posisyon. Kaya, itong wise men na to ay they are really wise. Hindi yung wise lamang. At kuminsan, nag-wise-wise yung tayo. Nagmamagaling magalingan. Pero sila, sabi nga, authentic. Generic po ba? Hindi. Sila po ay talagang original, ng mga wise people. So, kung titignan natin, yung next slide, they came with a massive caravan with their slaves, with bodyguards, and they held army to protect the cargo that was filled with treasures. Yan, ganyan po, mahaba sila. Kasi kung ikaw ay wise man, Magi, respetado, definitely, marami kang alipores, marami kang slave. Kasi alangan naman, gagawin mo, sarili mo, hindi. VIP kaya ako, di ba? Mga VIP natin sa mga pinagkakaluan natin, grabe yung pag-serve natin. Ito Magi na to, kung gaano natin, siguro natin, malitipic, isang hari, at hari, important people, makikita natin, maraming mga bit-bit, mga servants. At the same time, syempre, kung may servants, yung papakain nila sa kanila. Definitely pagkain din. So, hindi lang po tatlong camels, tatlong hari, kundi marami po sila. Kasi, at the same time, bakit may bodyguard? Di ba? Kasi, may pirata. No, pirata para sa dagat. Dahil may mga bandits din. Siyempre, kung alam nila na maraming mga pilgrimage na nagko-convoy na ganito, definitely maraming mga karga mga yan. At hindi po ninyo mawawala sa mga tao ang mga magnanakaw. Kasi
Opportunity na kaya yan, di ba? Eh, syempre, kailangan naman, itong mga tao na to, mayayaman, maraming mga kargang mahalagang bagay, eh, pwede, maghanda yun sila. I-anticipate nila kung ano yung kanila pong haharapin sa kanilang mga pagbabiyahe. Siyempre, sa kanya pong pagdadakbay. Ika sa Isaiah, a multiple of camels shall over you the young camels of Midian and Ephah. All those from Sheba shall come. They shall bring gold and frankincense, and shall bring good news, the praises of the Lord. All the flocks of Kedar shall be gathered to you. The rams of Nabaioth shall minister to you. They shall come up with acceptance of my altar, and I will beautify my beautiful house. So, again, the Magi, hindi po sali. At hindi po tatlo, kundi marami. Ayos. Amen. Okay na po ba tayo? Okay na po tayo dun ha. Hindi po tatlo ha. Kaya susunod, please na lang, nag-awitan tayo last year, hindi tatlong hari nagsigalo eh. No? May mga pantas. Kasi biblical tayo, di ba? Pati nga yung pag-decorate natin, biblical din kasi hindi wala tayong nakita kubo, kundi mansyon, di ba? Pero nga lang, tatlong tao. Doon tayo nag-fail. Pero pinag-usapan lang po natin. Not today, masyado naman, legalist kong simbahan na ito. Di ba? Napag-uusapan lang kung ano ba yung tunog ng nangyari at katotohanan dun sa ating mga isineselebrate pa minsan. Ayan. So, yung star na nakita nila, may nagkasabi na comment daw, di ba? Alam ko, napag-usapan na ito last time, pero may maraming mga bago. So, i-refresh natin yung napag-usapan last time. Kasi alam ko, hindi pa nawawala yung mga tradisyon, kultura. Yes, sabi nila. Tapos nang magtanggalan tayo ng mga palamuti kasi tapos ng 3 kings. 3 kings. Diba? Palagi po kasi nangyayari yung tradisyon. Kasi tayo, basically, hindi pa tayo nagtatanggal. No? Kasi hindi pa tayo sumusunod sa 3 kings. Baka siguro hanggang next year pa to. Diba? Kasi yung December daw ay araw-araw naman po, di ba? Yung pag-ibig ng Diyos. Diba? So baka mamaya naman, di ba? Baka naman. So sabi ng ibang theologian, yung ibang araw, sabi na, this is Shakira, glory ng ating Panginoon. Katulad nung nangyari ng Old Testament. Okay. Pero buti na lang, no? Hindi na sinabi na araw. No? Kasi pag araw yung sunod lahat. Kaya, yung araw, sun. Kasi kung minsan sinabi, the stars of the night. Ano ba yan? The stars, sun, o diba? Buti lang hindi araw. Kasi pag araw yun, kasi kinoconsider natin yung araw, sun, si star, di ba? Eh kung yun kaya yung nakatupok siguro, katupok mundo. Kasi malapit ang araw, di ba? So, sabi doon, basta star. Kasi wala na pong nakapagpatunay kung ano talaga yung star na yan. Tumuntong doon sa lugar kung saan naipanganak ang ating Panginoon. So, ito pa, di ba? Ano raw at sino raw yung mga tao na yon? Kasi may pangalan. Alam po ba kung anong pangalan ng mga tatlong hari? Di ba? Alam nyo. So, dahil doon, ang binigay daw ay gold, frankincense, and myrrh. So, tamang-tama nga po naman yun, yung ibinigay ng mga regalo. So, the point is that, kung titignan natin, binilang, ibinase, yung mga taong pumunta doon sa place kung saan ating Panginoon dahil binase sa regalo. Pero, kung titignan din natin, kailan ba talaga nangyari yung pag-aabot ng regalo sa ating Panginoon? Is it the exact date? Kung saan at kailan ipinanganak ng ating Panginoon?
Sa tingin nyo, nung pinanganak siya, biglang nandun na po ba? Mga may magic. Are you wise man? Di ba alam natin, nung ini-offer, dinedicate ang ating Panginoon within the 40 days, di ba mahirap pa sila? Kasi wala nga silang offer sa ating Panginoon, kundi ang nai-offer lang po nila is turtle picture, turtle doves. Di ba? Kung sinasabi natin in the same time, sa araw ng kapangalan ng ating Panginoon, doon din nagsilabasan yung mga wise men. How come na within 40 days, naghirap sila at wala silang pang-alay sa ating Panginoon? Kung sakali mang ibinigay yung mga tatlong regalong mahalaga, sa tingin po ninyo kaya? So, doon na, nag-fail na rin. Na kung titignan nga ron natin yung kalayo, yung pagitan ng dalag ng Judah doon sa Persian, 1,000 to 1,200 miles ang nalakbayin. Sa tingin nyo, nung nakita ng star, nandun sila kagad. Di ba maglalakbay din sila? Ngayon, ang pinag-uusapan, kasi the same time, hindi pa naman exact kung kailan. 2 years and below. Sabihin na 3 months onward, yung paglalakbay nila. Di ba? Hindi yung eksaktong kapanganakan, nandun yung mga wise men. Nagalito po ba kayo? Or, ganun po ba ang kwento? Yung pong nabasa ko. At basahin din, baka ma-convince kayo. Kasi, kung titignan ko, nakita ko, I'm convinced na hindi po specific day na yon, na kung saan, doon din, ibinigay yung mga regalo na gumala po sa ating Panginoon. Bago po ba sa ating pandinig? Sa mga bago? Yung mga tutuklasan natin ngayon sa oras na ito. When Herod, the king, heard this, sabi nga next slide, he was troubled, and all Jerusalem with him, and assembling all the chief priests and scribes of the people. He inquired of them where the Christ was to be born. They told him in Bethlehem of Judea. For so it is written by the prophet, sabi. Ang tanong, bakit na-trouble si Herod? Dumating na naman yung mga patriarchy, di ba? Yung mga wise men. Ikaw pa naman, hindi ka mabibigla, ang dami nila. Di ba? Dumating sa pwesto mo, at alam mo, ikaw yung king of the Jews. At saka nagtatanong sila, nasaan yung kung saan pinanganak ang Panginoon, pinanganak ang the Jews. Siyempre, sa dami na nagtatanungan, sino ba hindi matrauma? Okay, di ba? Ngayon, kilala po ba natin si Herod? Herod was primarily known as a villain. Ibig sabihin, cruel, malicious person na in-involve niya palagi at sa crime. Scoundrel, sabi nga. Especially in the time ng ating Panginoon si Kristo. Nakitain natin in his historical figure, he was appointed by the Romans as a king of Judea. Bakit? Magaling siya. Kaya nga tinawag siyang the Great. Kung makikita po natin, she is good in ruling Judea about 3 decades. Noted for his architectural feats. Hindi lang po yan. Kasi sa kasagsagan ng famine, isa rin po ang hari na kahit mahirap that time, siya pa rin ang gumawa ng paraan para sila pa rin po ay hindi maghirap sa bansa na yan. At kung makikita natin yung legacy niya sa picture na ito. Yan. Caesarea, tapos ito sa kung mabasa, City of Herodium. Yan. Yan yung mga great things na ginawa ni Herod. At skillful siya. Responsible for the planning and construction for projects as a City of Herodium, the extravagant harbor of Caesarea Maritima on the Mediterranean coast,
And the mountain of fortress, sabi nga, yung Madasa. Ewan ko na, nag-exist pa, sabi na nag-exist pa rin yung makikita natin, maganda replace na yan. So, ito po yung tumatak legacy ni Hero. At ganun din, kung gaano siya ka-great in things, ganun din po siya ka-great na kasamang tao. Yes, he's a great warrior. Pero, he is also great healer. Nakita natin yung lavish ng pagmamahal sa kanyang posisyon. Kung bakit takot na takot siya na mayroong magkakaroon ng panibagong hari of the Jews. Kasi, pati sa buhay niya, alam niyo po anong ginawa niya? Because yung paranoia niya, iniisip niya na maraming gumagawa ng mga pagpaplano para mabagsakin siya. At hindi ko ba alam dahil sa kasamaan niya, asawa niya, pinatay niya. Mga anak niya, pinatay niya. Kasi, iniisip niya, itong anak ko na to, siya yung kukuha ng trono ko. 3 anak. Mother-in-law, kasama. Brother-in-law, kasama. Because of the love of that position. Ngayon, maraming darating, isinisigaw, nasaan? Yung pinanganak ang hari ng mga Jews. At dahil yun, itinuro nila, siyempre, sa Kapitolyo kung saan siya nag-stay. At doon, nagpulong-pulong sila patungkol doon sa pinanganak na hari ng mga hari. So, ganun kasama si Hero. Ngayon, makikita pa natin sa Matthew 2:7-12, sabi niya, Then Herod summoned the wise men secretly and ascertained them that time the star had appeared, and he sent them to Bethlehem, saying, Go and search diligently for a child, and when you have found him, bring me word, that I too may come and worship him. After listening to the king, they went on their way, and behold, the star that they had seen when it rose went before them until it came to the rest over the place where the child was. Hindi po siya infant. Malaki na po si Jesus Christ. Ika nga, pwede 2 years below. Pero not to the extent na nung kapapang anak pa lang niya. And again, when they saw the stars, they rejoiced exceedingly with great joy, and going into the house. Ay, hindi pala manger. Bahay pala. Kasi, in that particular time, na ipinanganak ang ating Panginoon sa manger, definitely because wala nang wala nang magtanggap sa kanya kasi puno na. So, in that particular time, na ipinanganak ang ating Panginoon sa manger. But after 8 days, nung circumcised siya, after 40 days na niyali siya sa ating Panginoon, do you think na nasa manger pa rin siya? Definitely, nasa home na, nasa house na. So, yung ginagawa natin, the wise men, the magi, in the manger, mali po siya. Kaya, kung minsan, mag-isip tayo, bakit kaya may 3 hari? 3 hari talaga, di ba? Tapos, wise man, maglagay tayo marami. Pero sa sapsaban pa rin, mali pa rin siya, di ba? Because it should be home, house, hindi na sa manger. Sa susunod, gagawa na ako na wala na yung talagang 3 kings, o kaya medyo, lalagay ka na sa malayo. Kasi, nung pinanganak siya, wala doon sa sapsaban. Nasa home pa, di ba? Nasa home sila. Malinaw po ba? So, alam ko sa susunod, tricky, pero kailangan natin malaman yung katotohanan. Kasi kung minsan, hindi natin nalalaman kung hindi natin napag-aaralan. So, nasa bahay na po si Jesus Christ nung nag-alay po sila, nung pinuntahan ng mga magi. Sa tingin nyo mga po ba, nung dinalaw ng mga magi, Jesus Christ, hindi alam ni Herod yung place? Hindi lang siya naging focus. Kasi kung talaga titignan niya, sa bahay mo, kung may busita ka, mayaman, pumunta sa bahay mo, alam lahat ng, di ba?
katabi mo, di ba? Katabing barangay. Yun pa kaya, ang dami pumunta sa isang bahay. Hindi kaya alam ng mga kapitbahay ni Jesus Christ kung saang lugar, specifically, na kung saan pumunta mga magi. Ang litit kaya nila, alam niya. Pero hindi lang po kasi nag-focus si Herod. Kasi kung sumunod siya kaagad, repeti, patay. Pero hindi niya kaya kasi may mga wise men eh. May mga nakabantay din. So makikita po natin, yung ginagawa po natin sometimes, hindi pala biblical, di ba? Ay, ganun pala. Oo, kasi yun po nakasal sa Biblia. So, sa susunod, alam na natin. Di ba? Parang December ang message. Hindi. Hindi na natin. Kung ano ba ang mensahe ng ating Panginoon. Doon sa introduction pala. Diba? So, makikita po natin, ano po yung binigay ng mga wise men sa ating Panginoon. Next slide. It is all, sabi ito, gold, frankincense, and myrrh. Hindi niyo po ba alam? Nung nakita yan ng ating Panginoon, they rejoice, di ba? Pero tayo, anong date po tayo masaya? Pag sa season ng December or something New Year? Kailan tayo napapatok ng mga grande, napapatok, diba January 1? Bakit kaya? Bakit hindi January 25? Kasi kung titignan natin, nung nakita nila, ang ating Panginoon talaga naman, talaga yung kagalakan, excitement, talagang hindi mo siguro makita yung expression na kung paano sila naging masaya. Nung nakita yun ng ating Panginoon, New Year po ba? 6 po ba? Dahil, siyempre bagong taon, di ba? Maging masaya tayo. Pero pag tingnan natin, parang hindi ata ukma, Dapat 25. Kasi, kinangalat ng ating Panginoon that time. Yun po ba ang sinasabi ito? So, masyado tayo kung minsan nagpapakasaya, nag-e-enjoy sa mga bagay na kung saan, anong kinalaman ba kung mag-enjoy? Kasi nga bagong taon, bagong buhay, bagong pag-asa. And Jesus Christ ka nandun eh. Yun ang bagong pag-asa. Yun ang bagong buhay. Yun yung tunay na kagalakan. Di ba? Pero pa sa atin, January 1, 20, countdown! Tapos, tayo! Di ba? Enjoy natin. Wala naman pong mali doon sa pag-enjoy. Maging masaya, di ba? Pero sa pagkakataon natin, ay, ganun pala yung kwento. Dapat pala, December 25, kung talaga, doon kinahanap natin Panginoon, dapat doon tayo talagang magtatalon, talagang gagawa ng ingay, maging magalak, masaya. Pero, yun nga, hindi natin nagagawa, di ba? So, ang message ng ating Panginoon is 2026. Ika ngayong gold na binigay sa ating Panginoon. It's a gift for a king, symbolizing Jesus' kingship, honor, and divine status. Yung frankincense, a fragrance raising used in worship, representing Jesus' divinity, and priestly role as it is an offering pleasing to God. A myrrh, it's expensive spice used for anointing and embalming, symbolizing Jesus' humanity, suffering, and eventual sacrifice of humanity's salvation. Alam niyo po ba, hindi naman alam ng mga wise men, kasi hindi naman nakasulat, na yung pupuntayan lang, hari ng Hudyo, ay ganun kasimple ang buhay. Kung bakit sila naghanda, kasi alam nila, hari ito, kailangan itong the best ibibigay natin. Pero, nangyari ang mga iyan dahil sa prophecy. Na kung ano yung naibigay doon sa simpleng bata, ay dahil yun po yung katangian ng bata. Kung bakit ibinigay yung mga bahay dahil Diyos yung bata. Kung bakit gano'n na lamang yung ibinigay para doon sa birthday, tapos bibigyan mo na pang embalsa mo, di ba?
Bakit naman, kawapanganak lang, yung pang-embalso mo, spices na agad ibibigay? Hindi. Kasi, yun po kasi yung makita nating sakripisyo ng ating Panginoon. Dahil yun ang purpose kung bakit binigay sa atin. Ngayon, ito, ang 2026 na yun. Itong wise man, madatalino, mayayaman, meron silang lahat. Nakita po ba natin how they humble themselves before God? How they put into effort na bago sila pumunta dun sa presensya or dun sa location ng ating Panginoon, naghanda sila, isinalang-alang nila ang kanilang mga buhay. Nakita natin na nagsuffer sila. Kasi kung ikaw lang nagdala ng bata sa isang gawain or something, di ba? Parang feeling mo, nag-suffer ka na, how much more? Ang dami. Yung iisipin mo, mga tao na asikasuhin mo. Ang tanong, paano po natin itinitreat ang Diyos sa ating mga buhay? Katulad din po ba ng mga wise men? O kaya lang, ayaw ko na malamig, ayaw kong pumunta. Ay, napilitan lang ako. Kung minsan pa nga, walang-wala pa nga tayo, di ba? We cannot humble ourselves before God. Kung minsan walang-wala pa nga tayo, masyado pa tayo mapagmataas. Diba? Nagsasalita ang ating Panginoon, sabi, nasaan ang si ko, nasaan si ate? O, bakit wala? O bakit nasaan na? O di ba? Kung isipin natin, yung mga taong may kakanyahan, may taong nakikita natin lahat sa kanila. Hindi po basehan kung anong meron ang tao na ito. Nawala po sa kanila yung pride kung ang Panginoon na ang kailangang pinakaharap. At nakita natin sa pagkakataon na yun, ano yung pwede natin maibigay sa Lord since 2026 na? Na para maibsan naman, di ba? Yung ating buhay para for the glory of God. As a goal, kaya ba natin ialay ang mga treasures natin sa Panginoon? Ayun na. Challenge na ata. Treasure? Paano ko kaya? Wala nga ako po eh. Paano mo ba ibibigay treasure? Di ba? Ayaw ba tayong mga makamundong inaalagaan? Kaya kanina, alam ng Lord yung ating pinagagawa. Yung mga bagay-bagay dyan na tinatreasure natin. Alam natin na meron yan, di ba? Ay mga bagay, kailan pong sumagot with the Lord? Kasi sabi nga kanina, sa kwento, sa ating pinag-aawit, alam ng Lord yung lawan ng puso po natin. Alin at ano yung pinaka-treasure natin sa buhay na alam natin na kapag hindi doon sa ating paglago, sa pagbibigay, puri, sa ating Panginoon. What our possessions that is still it holding us to worship the Lord? Meron ba? Ika nga, you cannot serve two masters, di ba? Paano man? Pwede na isa, bigay mo na. Kay Lord ka na lang. Okay po ba? Kasi, kung hindi, makikita mo ng Lord ang puso mo. Kung gaano na lamang ka-wise yung mga dumalo at nag-alay na kaya pong regalo sa ating Panginoon. Nakita nila na yung hari ng mga hari ay napakasimple. Simpleng-simple yung buhay. Pero nandun pa rin yung total surrender na sa ating Panginoon. Wise pa ba tayo? Marami na pa ba tayong alam? Marami na ba tayong mga possessions yan? Kaya hindi na tayo magpuri sa Lord? Ganun po ba? Assess our faith, ika nga. Assess us. Sa'yo natin. Bakit natin naibibigay yung best natin sa ating Panginoon? Ano kaya ang mga masamyong alay na pwede natin i-alay sa Panginoon? As a frankincense, sabi nga. Buhay ko ba natin?
Ika nga, wala na po ba tayong complaint sa araw ng pagsamba? Sa pagpagamit sa Lord, di ba? Sa mga nakikinig dyan, sa mga nag-a-attend, sa mga simbahan, ano ba yung pwede mong mayandog sa Lord? Taos puso ko ba yung pag-a-attend natin? Taos puso ko ba yung pagpapagamit natin? Or, routine na lang? Napipilitan pa rin po ba tayo mag-attend sa gawain? Sabi nga, ini-schedule pa ba natin yung gawain? Nag-e-effort po ba tayo? Gumagawa po ba tayong paraan? Alam natin ganito, pero sarap, malamig eh. Diba? Ayaw ko pa ibigay yung full. Ika-araw ng Christianity, obedience and surrender. The ultimate act of worship is to offer our bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Ika nga, this is a true proper worship. At the same time, the love of God. May ang tanong nga eh, kaya ba natin yung ginawa ng mga wise man? 2026, di ba sabi natin, bagong buhay. So para tayo magbabago, kung hindi natin umpisahan, di ba? Mere, what are the spices na pwede natin bitawan? Kaya na po ba natin mag-sacrifice para sa Lord? Mga kapatid, salamat po sa inyong lahat, no? Yung mga generous. Kasi last month po nakapagbayad na po tayo ng upa. Alam ko, hindi ata na nabanggit. So again, panibagong upa, panibagong 6 months na naman po. So salamat po sa inyong pledges. Tulong po siya. At nawa, patuloy po natin suportahan para sa gawain ng Lord. Ialay, di ba? Yung mga treatise natin. Yan. Time. Sarap yung matulog. Malamig. Time. Hindi gagawin na to. Lalabaan. Time. Bata mo na ako. Di ba? Ano po ba? Time. May trabaho eh. Time. Ay, may lakad sa labas. Kaya ba natin sakripisyo? Time para sa Lord. Sa gawain, ang dami. Yung time na yun, kaya ba natin ibigay sa Lord? Di ba? Katulad ng mga wise. Malabo, ano? Di ba ata kaya? Kaya, kung gusto mo magbago, 2026, gawin mo na yung naharapan. Give your time. Treasure? Talent, madaling talent. Kasi yung pagiging talent na ibibigay ka sa Lord, wow. Ako ata na yung taas. Wow. Ingat-ingat. Talent for the Lord. Hindi talent mo. Yung ano dun eh, maraming mga ministries sa simbahan po ninyo, kung saan po kayo makikinig, nanonood po sa oras ng Lord. Kaya mong maibigay yung puso mo dun sa paninilbihan sa Lord, hindi sa mga tao. Kaya mo ba natin? Ano ba yung mga ministry ng simbahan? Siyempre, pastoring, leaders, teaching, preaching, yan. Transport ministry, worship, kitchen, security, worship coordinator, eye care. Sabihin niyo po lahat. Sa mga ministry na to, kaya mo bang mag-involve yung sarili mo? For 2026, challenge, di ba? Kasi gusto mong magbago eh. Ano pwedeng mayari sa Lord? Kaya ba? Kasi, kung talagang gusto mong magbago, umpisahan mo sa sarili mo. Gawin mo. Para sa Lord, hindi sa amin, sa mga kapatid. Katulad, kung paano nag-effort, kung paano natin nakita yung mga wise men na nag-alay na regalo with their effort, hindi po nila inantana yung sarili nila, kundi yung alam nila, pupuntahan nila na magbigay pananambahan, magbibigay pugay doon sa ipinanganak.
na siya po ang susi ng kaligtasan. Di ba ligtas na tayo? Para bakit? Di ba? Di ba ligtas na ba kayo? Yan sa mga nanonood. Baka naman, nakita niyo yung kaligtasan, di ba? Nagmumula kay Lord. Kasi every ministry na meron tayo, kumakain po siya ng oras. Kumakain po siya ng talento. Hindi magpapractice mamaya, ilang oras siya, di ba? At may pupunta ka ng bata, isa sa activation ko talaga, kasama ka sa worship team, may practice eh. Hindi ka pwede pupunta dito, pupunta doon, kasi may practice, di ba? Mamaya, sa little may SOL, alam ka naman, di ba? Magkaano tayo, di ba? Ano pa? Ano pa? Yung transport, panay late. Ay, paano yung gawain? Hindi late, di ba? So, sa ministry, kung talagang gusto po natin ibigay yung best po natin sa Lord, dalhin natin sa inyo sa ministry. Kasama po tayo dapat. Hindi tayo yung, ika nga, pabigat. Di ba? Hindi tayo dapat yung, ano po yun. Pero tayo yung gumagawa ng something para ikagagaan din po para sa gawa. So lahat po ng ministry, kumakain po ng time. Kumakain po ng pleasure. At saka, syempre, yung talento po ng bawat isa. Ika nga natin, in 2026, dapat kayahin natin yung attitude ng mga wise men. Diba? How they honor, how they give worship, yung pagtatangi sa ating Panginoon, dahil alam nila kung sino talaga ang Diyos na kung saan sila lulugar. Diba? Kasi, akalain mo, itong mga tao na ito, nabanggit na pa natin kanina, they are influential, diba? Political, wealthy. Matitignan mo, wala rin sila kapantay sa panahon natin ngayon. Kung paano raw sila mag-rule, kung paano sila mag-decide kung sino magiging hari, kung paano nila gawan ng paraan. Kung sakali man, meron silang gustong patalsikin o kaya ilalagay na hari at that time. Makapangyarihan sila. Pero nakita pa natin, hindi na ginamit yung posisyon na yun. Bakit hindi sila mag-feel sa Lord? Tayo, may posisyon po ba tayo? Sa mga trabaho natin? Sa mga buhay pa natin? Baka naman, tumataas na yung pride natin. Hindi natin kaya magpuri sa Lord. Pero dito nakita pa natin, they humble themselves before God. Or, dalawang ang napag-usapan natin eh. The Magi or kay Herod. O naman, baka Herod pa rin tayo, di ba? Pasaway pa rin tayo, 2026 na. Sabi, oy, magbago na tayo, 2026 na. Baka marami pa tayong ginagawa na alam natin, di ba? Hindi kalugod-lugod sa Lord. Alam natin, pag ginagawa natin itong mga bagay na ito, sasaktan ng Lord. Selfish pa rin ba tayo? Self-gratifying pa rin ba tayo? Mabigat ba yung mensahe? About dun sa mga the Magi in the manger. So, the Magi in the manger, clear po na wala pong Magi. Kinaranan natin kung ano yung ginagawa nating tradisyon na ginagawa every time and then dumating ang season. Kaya sa susunod, alam na natin na ay ganun pala, hindi pala. So, alam ko, it's a big conviction sa bawat buhay po natin. Lalo na yung tradition, kultura na ginagawa po natin na hindi pala biblical. So, yung nababanggit po kanina, ano kaya tayo sa harapan ng ating Panginoon is 2026? The same pa rin po ba tayo? Hindi pa rin tayo makapagbigay? Sabi nga, it is the conversion of our heart, conversion of our mind, at meron pa, the conversion of the pocket daw. Bakit naman? Kuya, ba't nasabi ng pocket? Kasi pag pocket ang pinag-usapan, ay, salot talaga kahit meron, ay, kahirap magbitaw. Mag-sacrifice ka lang para dun sa, ay, pressure po ba? Kaya po ba? Nakakalito ba tayo?
Bakit kaya, no? Conversion of the heart, what? Praise God. Salamat sa iyo po pagbabago, diba? Conversion of my mind, Lord. Salamat dahil binabantay mo aking inisip. Kaya pag-pray din natin, conversion for pocket yan, nawa. Kasi pag grasya, sabi nga, paupalutol kong nababangkit yung pag gusto mag-demand, mag-ask, ang bilis eh. Pero pag yung ikaw na yung mag-offer sa Lord, di ba? Magbigay, paano mawala tayo pagbibigay? Diba? Pagtanggap lang, oo. Ngayon, since 2026, ka nga, ano yung tatlong pwede natin niliisip ko? Kaya kung bahalang mag-decide for the glory of God. Ngayon, nakikita pa natin sa huling verse. Then Herod went, so when he saw that had been tricked by the wise men, he became furious, and he sent and killed all the male children in Bethlehem, and in all that region who were 2 years old or under, according to the time that he had ascertained from the wise men. Then was fulfilled what was spoken by the prophet. Bakit kaya hindi na bumalik yung mga wise men kay Herod? Tayo. Balik pa, di ba? Sarap kaya. Bumabalik pa tayo sa luma. Bumabalik pa tayo sa dating daan. Di ba? Because they kept the Christy, yung sacredness nung kanila pong ginawa. Na kung saan they want to remain joyful, yung freedom. Kasi, di ba ang saya ng mga wise men na nakita nila ng ating Panginoon? Nandun yung punong-puno sila. Papalik pa sila kay Herod. Alam nila na, pag bubalik sila kay Herod, alam naman nila kung ano yung pakay ni Herod, di ba? Kasi wise sila eh. Tayo kaya, di ba, tinanggap na natin kaligtasan, in-enjoy natin yung New Year 2000, first day of 2026. Hanggang ngayon, masaya pa ba tayo? Or ay, bumabalik na naman tayo sa dati. O nawawala naman yung kaligayahan sa puso natin. Di ba? Ang sarap kaya yung i-welcome yung 2001. Ngayon, 2 weeks na, dapat masaya pa rin tayo, di ba? Ngayon, mukha natin. Wala problematic. Again, kung bakit natin pinag-aaral ito, the hope is still there. Yung pag-asa, yung kaligayahan, na binibigay ng Lord is still there. Kaya ang pag-aaral namin ngayon na kung bakit nagkasawang tao. Dahil alam po namin, yung habag ng ating Panginoon is more than doon sa suffering na meron ako. Kung ano yung naibigay na comfort, kala natin nga, dahil nagkasuffer tayo, hindi na nagkasuffer ng Lord, yung pinagagawa natin na hindi ka anais-nais. Diba? Nagkasuffer din ng Lord. Yung mga napag-aaral natin, kung minsan, ako, siguro yung mga nagligid, sila mo na yung natutusukan. Subukan nyo mag-aaral din, para matusukan din kayo. Kasi, ang sarap ng pag-aaralan kung nagmamahal kayo sa buhay natin. Sabi nga ni ate, bakit kayo mga kapatid, pag makikita mo, marami naman silang problema, pero ba't ang sasaya, di ba? Di ba sasaya ninyo? Di ba sasaya ninyo? Naka-Iceman na nga kayo. So, dapat gano'n. Always have hope. Alam natin, darating ang dating panahon. So, paano natin pangalagahan yung kabutihan ng Diyos? Babay pa ba tayo sa dating daan, to meet Herod? To go with Herod? Diba? Or we will keep the joy, the happiness, freedom, yung pagka-sacred ng pangalang Christianity. Yung tinanggap nating habag, grasya, bilang sa ating Panginoon. Like the wise man. Mas maigi na dadaan sila o dumaan sila sa iba't ibang daan na kung saan hindi sila magbaback way, kundi nagpatuloy po sila na damhin yung pagpapala. And definitely, kaya nga po, yung good news ay dala-dala nila dahil alam po natin na isi-share din po nila kung saan po sila kaparating. Na dumating na nga yung Diyos na siya po ang magligtas. To share the good news about sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon,
Diyos na kapalitas at namuhay na may pagkadakila sa ating Panginoon. Nawa, tayong mga Kristiyano, katulad sa mga nakikinig ngayon, magpatuloy po tayo. Magpuri, magbigay parangal sa ating Panginoon through our life, na katulad ng ginawa ng mga wise men. So mga kapatid, salamat sa pakikinig. Hanggang doon na lang po ang ating po mensahe sa oras ngayon.